Love you, pare. Bibo! BBC Biboy Bibo Confessions. Bibi, ito na ang sulat na dapat ay mapakinggan mo. Kasi malay mo, para sa'yo pala to. Sa isip ko, ikaw ang dahilan kung bakit hindi masaya ang pamilya natin. Ikaw ang kontrabida sa kwento. Para sa aking ama na si Papa Art, hindi ako sanay na batiin ka ng Happy Father's Day. Hindi ko nga alam kung dapat ba kitang batiin. Sa totoo lang, matagal kong iniisip na hindi mo naman deserve yung araw na yon. Ikaw kasi yung tatay na kilala kong laging galit, laging sumisigaw, laging may bawal, laging may puna, laging may sermon. Ikaw yung tatay na parang hindi marunong magmahal. Sa paningin ko, ang tigas-tigas ng puso mo. Noong bata ako, naiinggit ako sa mga kaklase kong sinusundo ng tatay nila habang nakangiti. Samantalang ikaw, kapag susunduin mo ko, wala kang kaamor-amor. Ni hindi ka marunong maglambing. Ni minsan, hindi ko narinig mula sa iyo ang salitang, mahal kita. Kaya habang lumalaki ako, unti-unti ring lumayo ang loob ko sa iyo. Dumating sa punto na mas gusto kong wala ka kesa makasama ka. Mas gusto kong nasa trabaho ka na lang kesa nasa bahay. At mas gusto kong manahimik kesa makipag-usap sa'yo. Dahil sa isip ko, ikaw ang dahilan kung bakit hindi masaya ang pamilya natin. Ikaw ang kontrabida sa kwento. Pero pa, nagkamali pala ako. Lahat pala ng pinaniwalaan ko tungkol sa'yo ay kalahati lang ng katotohanan. Ngayong matanda na ako, ngayon ko lang nalaman ang tunay na dahilan. At ang lahat ay nalaman ko mismo kay mama na siyang dahilan kung bakit ganyan ka. Kung paano mo piniling akuin ang galit para lang maprotektahan ang imahe ni mama. Doon ko nalaman na noon pa man, si mama gustong gusto na pala tayong iwan. Pero ayaw mong makaramdam kami sa kanya ng galit o sama ng loob. Kaya nagtago ka sa likod ng tapang kahit hindi naman ikaw ang may gustong bumitaw o umalis. At ang pinakamasakit, hindi mo man lang pinagtanggol ang sarili mo. Hindi mo man lang sinabi sa amin yung totoo. Pero hindi mo rin tinuro kung sino ang dapat sisihin. Basta hinayaan mo na lang akong maghalit sa'yo. Kamuhian ka. Isipin na masama kang ama. Habang tahimik mong dinadala ang lahat ng problema ng pamilya. Kasama na ang problema ninyong mag-asawa. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ikaw pala ang biktima? Ang dami kong tanong. Hanggang sa naalala ko ang isang bagay. Dahil nga pala ama ka. At madalas, ang ama, mas pinipiling masaktan siya kesa masira ang mundo ng anak nila.
Mas pinipiling sila ang kontrabida kaysa makita ng anak nila na gumuho ang tingin nito sa taong mahal niya tulad ni Mama. Ngayon ko lang naintindihan. Yung mga gabing tahimik ka, yung mga sermon mong akala ko galit ka pero hindi pala. Kaya Papa, pasensya na kung inabot ng maraming taon bago kita naintindihan. Pasensya na kung naniwala akong wala kang pakialam. Pero ngayon alam ko na, hindi lahat ng kontrabida sa kwento ay masama talaga. Minsan, sila pala yung taong tahimik na nagsasakripisyo sa likod ng eksena. Ngayong Father's Day, wala na akong gustong alamin. Wala na akong gustong sisihin. Pero may isa na lang akong gustong sabihin. Salamat. Salamat sa pagpapadala ng kasalanang hindi naman sa'yo. Salamat dahil kahit ako mismo ang lumalayo sa'yo noon, hindi mo ko binitawan. Hindi mo ko ginustong iwan. At kung may pagkakataon man na ulitin ang buhay na to, sana mas maaga kitang nakilala. Hindi bilang ama na akala kong masama, kundi bilang lalaking tahimik na isinasakripisyo ang sariling pangalan dahil lang may pinoprotektahan. Mas mahal na kita ngayon pa. At ngayon ko lang lubos na naiintindihan kung gaano mo pala kami kamahal. Kung paano mo pilit prinotektahan ang pamilya na ayaw mong masira. At ngayon, bukal na sa aking kalooban na batiin ka ng Happy Father's Day, Papa Art. Mula sa anak mong minsang nagalit sa'yo, pero habang buhay nang hahanga sa'yo. Stephanie.